Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo nawa. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 22, 2024, Sabado. Ngayon po, we will continue our theme of trusting God in financial matters. And for today, ang focus natin is all about sa topic na wisdom and humility before wealth. And ini-explain po ito gamit ang ating verse for today na 1 Timothy chapter 6 verse 17. To give context or background, ito po yung verse kung saan kinakausap ni Apostol Pablo ang kanyang disipulong si Timothy at inuutusan niya ito. Halina't basahin natin. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 nakapaloob na, "As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy." Sa Tagalog, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, makikita po natin sa verse na ating binasa na isinaalang-alang ni Apostol Pablo kay Timothy ang pamamahala sa lahat ng mga mayayaman sa kapanahunan nila upang sila'y utusan na hindi maging mapagmataas porket meron na silang ari-arian, belongings. Hindi porket marami na silang salaping nakalaan is yun na lang sila nakadepende. Hindi dapat sila maging reliant sa mga materialistic belongings nila. Pagkus, dapat reliant pa rin sila sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin. Napakaganda po ng verse na to and marami po tayong matututunan dito. Una, we will realize na wealth is a false security. Kumbaga, nagbibigay po ito ng false sense of comfort na safe tayo, na panatag ang ating loob dahil meron tayong pera, because that is not the case. Tulad po ng lahat ng bagay sa mundong ito, sa mundong ibabaw, the only thing constant is change. Lahat po nagbabago. Ang ating salapi, ang ating mga trabaho, ang mga pinagkukuhanan natin ng ating pangangailangan. Ang tanging hindi lang po nagbabago ay ang ating Panginoon, our Savior, the one that gives us salvation through grace by faith. Siya lang po ang tanging hindi nagbabago, our Almighty God. So let us trust Him, not these trivial belongings, yung mga financial riches natin. That will do us no good. Kasi mawawala yan, mauubos. Pwedeng mawalan ng halaga. Pero ang tiwala po natin sa Panginoon, dapat hindi po natin pakawalan. Pangalawa po, God alone is our security. Tulad nga ng sinabi ko, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Panginoon lang tayo umasa sapagkat siya'y Almighty, makapangyarihang nilalang. He is Almighty God. So, sa Kanya tayo umasa whenever in the times of our need, in our darkest days. Let us put our faith in Him and let us worship Him with all our hearts. And sigurado tayo na tayo bibigyan niya ng salvation. Pangatlo po, God richly provides for our enjoyment. Marami po kasing tao na nalulunod na kapag marami na silang pera. They become deluded. Kumbaga, yung pinag-aasahan lang nila sa buhay yung pera, na wala na akong problema, marami na akong pera. No, that is not the case. Pwede na akong maging masaya. Kahit ano pwede ko nang gawin dahil may pera na ako. No. Masaya ka kasi lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo ay pinoprovide ng ating Panginoon. And that is the truth. And that is something that we should all realize, lalong-lalo na sa henerasyon natin ngayon. Ma-apply natin itong mga to sa pamamagitan ng mga steps na nabanggit ni Pastor Russell, no? Unang-una, do not hope in the uncertainty of wealth. Huwag tayong umasa, huwag tayong manindigan sa ating mga salapi, sa ating mga ari-arian dahil
ito ay hindi dapat natin asahan. It is unreliable, no? Time and time again, our wealth, yung lahat ng ating ari-arian, it will not save us for all situations. Hindi porket marami tayong pera, mayaman tayo, hindi na tayo nagkakasakit. Hindi na tayo nanghihina. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa because we are human. And having money does not solve that. Hindi porket mayaman ka, wala ka ng problema. No, lahat ng tao may problema. Kaya dapat lahat tayo kumakapit sa ating Panginoon. Dahil pangalawa, ask God for wisdom and humility first before asking for wealth. Yun sa lahat ng prayers natin. Of course, natural lang na manghingi tayo ng mga biyaya niya, ng mga pagpapala mula sa form of financial help. Sa ating mga salapi, sa ating mga gustong mahamtan na material na bagay. Pero sinasabi po rito na we should not prioritize those trivial matters, those trivial things. Kaya ang kailangan po nating i-focus is yung wisdom and humility mula sa ating Panginoon, dahil yun po ang magagabay sa atin upang magkaroon po tayo ng mas marami pang biyaya. Biyaya na we could not fathom, na hindi po nating isipin kaya nating makamtan, pero dahil sa ating Panginoon, makakamtan po natin lahat ng ating ginusto, along with the wisdom and humility that He gives us. Kasi kapag wala po tayong wisdom and humility, tapos tutuparin lang ng ating Panginoon ang ating mga wishes na bigyan tayo ng financial stability, that will not last eh. Yung biyaya in the form of money, that will one day all be lost kung wala tayong wisdom. Kung hindi natin alam kung paano i-handle yung biyaya ng ating Panginoon, lahat ng kanyang mga binibigay sa atin, lahat ng ating mga pagpapala mula sa kanya ay mawawala. Because we are not able to be responsible for the blessings that we have been granted. So let us wish for wisdom and humility first. Pangatlo po, at panghuli, let us trust God who richly provides us for our enjoyment. Ang ibig sabihin ko po rito is, sa lahat po ng biyayang binibigay sa atin ng Panginoon, we should trust in Him. We should put our faith that this is what we need, that He provides us with everything that we could ever want, that grants us true enjoyment. Let us be content sa kung ano yung binibigay ng ating Panginoon, dahil nakakasigurado kong ang binibigay niya ay sapat kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, kapag we rely on Him fully and faithfully. Kapag binigyan Kanya ng paghihirap, that is His test to you para mahubog ka into someone that's better, to be a better version of yourself. Kapag binigyan Kanya ng kakapiranggot na blessing, may binibigay siya sa yung lesson. Let us realize na lahat ng actions ng Panginoon ay meaningful. Lahat ito ay nagpapabuti sa atin, to prevail us, to give us a good future and a hope. God's plan does not want to harm us. Yung mga plano niya, hindi nandyan yan para paghirapan tayo, no. That is there to prosper us. As believers of Him, tayong mga nagtitiwala at naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Nariroon ang plano niya upang sa ating sundan ang ating pagpalain. So let us trust in Him. Para naman po sa sagot ko sa tanong niyo sa discussion ng what is the role of wealth in our Christian life? Para sa akin po, personally, yung role of wealth in our Christian life, it gives us the ability to help those in need. It is also a sign na nandyan ang Panginoon para sa atin, to provide for us. Kasi when we have wealth, we show other people na talagang tinutulungan at hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Kumbaga, it is a sign that He cares for us truly. That all His promises
will come true. Na hindi niya tayo papabayaan as long as we remain faithful to Him. Yun lang po. Ako po muli si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa June 22, 2024. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat and give glory to God.